Magandang araw po sa inyo dyan, sa lahat ng mga kababayan ko po dyan sa Pinas at sa lahat ng mga Muslim. Assalamualaikum po. Nandito na naman ako, si Alejandro Lipuyo po, at meron po akong bagong video para po sa inyo. Pero bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa mga subscriber po sa YouTube channel ko po. Lalo na kay Boots Yujak, Jackie Bindi, Alan Biles, Belinda Chodoro, Jackie Ivy, at kay Sir Otip Rigundula po dyan sa Australia po. Ito po yung mga palagi ko pong nanonood sa aking vlog po sa YouTube ko po. Sana nandyan kayo sa magandang kalagayan. Itong video na ito po tungkol sa pag-prepare at pag-counter-checking sa plano ng bahay para po sa submittal ng building permit. Ito po ay design na ito ay tapos na ginagawa ko sa aking kliyente po dito sa Saudi Arabia. Ito rin po ay isang ibibili na paggawa sa akin ng design at patulong. At ginawan ko, tapos na ang mga detalye lahat galing sa architectural, structural, detalye lang mga footings, lahat-lahat, sa plumbing, electrical, halos tapos na po lahat. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-prepare ng plano para po sa submittal ng building permit. Ito po ay guide lang po para sa inyo. Depende po sa inyong design ng bahay o sa nagpagawa ng design ng inyong bahay kung paano niya pinaprepare ng plano para sa permit. Ito po ay guide lang po para po sa inyo. Tuturuan ko kayo. Depende po sa gumagawa ng design po, ng designer niyo, kung sino bang gumagawa ng design nyo, architect ba o civil engineer. Ito po ay guide lang po para sa inyo lahat. At kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-subscribe lang po, paki-share, at paki-click yung button subscription para ma-notify ko po kayo pag mayroon akong bagong vlog po. Tayo na po at umpisa na natin ang paggawa ng pag-prepare ng plano para sa building permit po. Ayun na. Ito na po. Umpisa na po natin. Ito po ay gamit ko na software AutoCAD 2015 po. Okay po. Simulan na natin sa floor plan. Itong floor plan na ito ay may design na, itong bahay na ito ay may design na living area, dining area, maids room, family room, stock room, pantry, master bedroom, at toilet po dito sa harapan. Sa gitna mayroon po tayong kitchen na nilagay at saka sa toilet po sa bawat kabilaan ng bedroom po, sa dalawang bedroom. Tinatawag natin na common toilet. At saka ito mayroon itong hagdanan papuntang mezzanine po. Yan po. Makikita po ninyo. Kina-counter-check po natin ang itong planong ito kung ano bang mga kulang na dapat i-revise bago natin ililipat sa tracing paper po para sa blueprint. Ito po. Inaisa-isa natin ng counter-checking sa lahat ng sulok ng area, dimension, sukat, lahat na, kabilaan, kung ano pang dapat ipuno, o ano pang dapat yung mga kulang. Yan po, makikita nyo. Punta na naman tayo sa kanyang mezzanine floor area. Ang mezzanine floor area na ito ay halos kabuuan ng isang bahay po, sa buong bahay. Punta naman tayo sa front elevation.
Ito pong design ng kanyang elevation ay gawa po sa kahoy. Ayan po. Ayan. So mayroon tayong design sa front. At saka sa side elevation, typical po ito na design niya. Ayan po. Ayan po. Left side elevation po. Kina-check natin kung ano bang ang mga kulang. Kasi sa paggawa ng plano, mayroon din tayong mga content checking na i-revise natin. Ito ang nilagawa ko na dito, natapos ito sa 3 linggo bago na final. Kasi mayroong revision talaga na magagawa, lalo na sa mga design sa bahay. Hindi natin makakuan dyan. Ito naman sa roof plan. Makikita nyo ang slope ng kanyang, yung arrow na yan, yun ang slope ng tubig niya pag medyo magulan. Yan po. Ayan. Punta naman tayo sa kanyang door. Yan ang door 1, D1, at natawag na door 1 design. Ito po gawa sa prefab na panel po. Wooden type lang po ito, wooden pipe. Depende po sa inyo kung anong design na gusto nyo. Yan po. Ang kanya ding mga framing po ay galing sa wood. Hardwood po, galing narrow. Depende po sa anong gusto nyo na kahoy. Ito po gawa ng design na kahoy po. Pipa po at saka dito ito. Pero yun nga sa mga windows po, ito ay steel framing. Ayan po. Steel framing po ito sa lahat ng window. At saka may glass na sa kanya. Ayan po. Lahat ng mga window, steel framing po. Kasi ano ito, mas delikado ito pag hindi natin i-con. At delikado din sa con pag medyo may ulan, madaling masira. Kaya ginagawa natin ng mga window, halos lahat ay steel framing. Ayan po, ayong kabuuan sa architectural po na design. Pinapakita ko po sa inyo kung anong mga sample po ito, sample lang ito ay guide lang po para sa mga magpagawa ng plano, sa pag-prepare ng para sa permit po. Punta naman tayo sa layout. Ito po ay layout ng tracing paper po. Ang sukat nito ay nasa 20 by 30 po. 20 inches by 30 inches po. Ito yung standard plan na para sa ating city planning po na isa-submit sa inyong building permit. Ayan po. Ilalagay nyo ang project title, location plan, at saka yung owner, kung sino may-ari ng bahay ng nagpagawa. Ayan po, yung content niya nasa loob. At sa isang sheet nito ay nandyan na po ang floor plan, mezzanine floor plan, with complete details. Ayan po. Ayan. Front elevation, rear elevation, right side elevation, left side elevation. Ayan po. At saka yung mga detalye sa pintuan at saka yung sa bintana po, windows. Ayan po ang sa kabuuan ng architectural design po. Sa isang sheet lang po yan na 20 by 30, isang page. Sa building permit po, may architectural, structural, plumbing, electrical, at saka yung front page po ng plano niya sa standard plan. Ayan po. Ayan ang kabuuan sa architectural design po na first page. Second page pala, second page. Okay po. Ayan. Buong-buo na po. Kompleto na. Mayroon lang tayong ginagawa na pina-edit na kunting design, kunting na lang po, kunting na ligtaan, kunting lang adjustment po sa design. Ito na naman tayo ngayon sa structural po. Punta naman tayo sa structural. Ito yung foundation plan na ginagawa natin. Pina-checking po natin ngayon kung anong mga kulang sa footing, layout. Mayroon tayong tinatawag na CF1. Itong CF1, ito yung column 1, footing 1.
at saka yung CF2, C2, CF2, yung tinatawag na column 2, footing 2, at saka yung WF1, ito yung tinatawag na wall footing po. Yung sukalo po, na naglalagyan ng hollow block galing sa baba papuntang itaas. Ayan po. Ayan. Punta naman tayo sa footing design po, sa CF1. Yung column 1, footing 1, yung pinakami na footing. Ito po, para makikita nyo ang overview lang po ito sa detalye po ng footing design ng structural sa single flat story po na building na bahay. Ito po, mayroon tayong 12 mm diameter po na temperature bars. Ayan po. Ayan ang sukat. 900 by 900 mm po yung sukat niya. Haba 900 po mm at saka yung length niya o width niya 900 mm po. Doon naman tayo sa CF2 na tinatawag natin na column 2, footing 2. Ayan po. Meron din tayong 12 mm diameter po na mga rebars. At saka itong tinatawag natin na sukalo po, sukalo. Yan ang sukalo. Ayan. Ito rin ang grid beam niya. At saka itong yung kanya, yung biga sa taas, lintel beam po. Ayan, 200 by 300 po. Yan ang kanyang section po. Ayan po. At isa, kikita niyo na may overview na po kayo. Nandito naman tayo ngayon sa roof framing plan po. Ito po ang kabuuan ng framing plan po. Ito po gawa sa kahoy po. Ayan. Kasi ang customer ko po, kliyente, meron silang available ng mga kahoy. So ang lahat ng mga, halos lahat ng mga tinalagay niya sa bahay niya ay halos po kahoy. Kasi mayroon silang supply na kahoy sa kanilang lugar po. Hindi sila kanila problema sa kahoy po. So ang gusto namin, at ang maganda din sa kahoy, malamig. Pwera naman sa steel, pero meron naman tayong ilalagay na insulation po. Insulator. Ito po yung truss na assembly po sa mezzanine framing plan. Kasabay na yung detalye ng ceiling sa baba. Ayun po. Lahat ito ay galing sa kahoy, wooden type, mezzanine floor joist, girder, wooden ceiling. Lahat po ito ay kahoy. Plywood po ang inatang sa ceiling natin. Depende po sa anong gusto niyang design. Nasa inyo na. Ayan po. Yung mga purlins, gawa sa kahoy. Top cord, galing sa kahoy po. Ceiling joist, mula po sa kahoy. Ayan na, yan na. Ito yung kabuuan na ito sa assembly. Yung tinatawag na rafter type po itong klase na ito. E-frame na tinatawag kasi mayroong mezzanine po. Hindi tayo pwede magawa ng assembly truss kasi mayroong mezzanine po na design. Tinatawag natin na attic po. Attic design ito. Pwede po inyo itong design mezzanine, pwede po ito nyo na gagawin na bedroom po sa taas. O kaya ay budiga. At yan naman. O yan. Yan ang kabuuan ng roof framing plan po. Ayan. Yan ang kuwan po. Yun ang mezzanine framing plan po. Yan ang kakuha ng mga spacing ng mga floor joist, girder. Makikita nyo bawat isa. Ayan po. Mayroon tayong girder, floor joist, at saka ceiling na 2x2 po. Gawa ng kahoy. Ayan po. Yan ang kabuuan ng structural plan natin po. Detalye po. Mayroon lang tayong mga kunting pinagpapalitan, pero kunti lang na revision po. Hindi naman masyado malaki. Ayan. Ito po yung sheet ng structural plans and details. Ito po standard din. Ito pong format nito ay 20x30 po. Ito po yung required ng official natin sa City Engineers Office po sa Pinas para sa building permit. Ito yan. May footing detail. C1 F2. Ayan po. C2 F2. Yung footing 2. Saka yung sa C1 F1. Yung footing 1. Yung main footing. Ayan po, nakikita nyo lahat ng detalye. Yan po sa beam, yung kanyang biga, lintel beam. Saka sa ceiling po.
Ayan na. Ayun, kuhan. Mayroon tayong 12mm po, diameter po na mga bakal. Ayan. Yan sa ceiling po na detalye. 60 by 60 po ang bawat design po ang distansya ng ceiling joist. Ayan po, gawa sa kahoy. Ayan. Ito pong kuhan po, ito pong shape, ito yung biga ng kabilaan po. Ito sa gitna. False column po, tinatawag yan. Ayan. Yung wall footing po, yung pinaglagyan natin ng hollow block sa wall. Ayan. Yung hollow block na ginagawa natin, ginagamit ay nasa 4 inches lang po. Ayan. Yan ang gutter detail po. Gawa sa kwan. Nakikita nyo ang bawat detalye po, ang bawat sukat. Ayan. At nakikita nyo ang mga detalye po sa itong bahay na design na itong ginagawa ko. Para mayroon kayong idea. Ito po yung guideline po inyo. Depende po sa mga design na dapat ninyong gagawin po. Sa mga nag-design po ng kanyang bahay. Okay po. Ayan. Yung truss, ceiling, ang design po. Yung mga detalye. Ayan. Lahat ito ay galing kahoy po. Tinatawag natin na wooden type na residential building po. Ayan. Ayan po. Ayan na. Makikita nyo ang, ito po ang tinatawag natin na structural sheet. Detalye ng mga structural po. Galing sa framing, detalye ng footing, sukalo, lahat ng mga structural. Ito po ipapresent ko lang sa inyo para at least mayroon kayong idea kung paano talaga gagawin ang plano. Hindi naman to basta-basta gagawin eh. Bago po igagawa mo, i-design mo muna. Ayan po. Ayan ang kabuuan. Ayan, makikita nyo lahat. Ito na yung kabuuan ng structural po na design. Kanina, pinapakita ko po sa inyo yung architectural. Ito namang sa second na sheet, ito na ang structural po. Ayan. Lahat ng mga kuan yan, halos nasa kuan. Truss, saka kuan, top cord, lahat ng galing sa kahoy po. Kasi ang may-ari, walang problema sa kahoy, mayroon silang available. At hindi rin siya gusto na kuan, ang ilalagay niya sa bahay niya, steel. Ang gusto niya ay kahoy po. Ito pong yung set content, may foundation, roof framing plan, ceiling detail, footing detail, post detail, at wall footing detail po. Yan ang content ng buong sheet po. Structural. Ayan po. Ayan. At least, meron kayong overview sa ano ba yung overview ng architectural, ano din yung overview ng structural po. Makikita nyo. Sa ngayon, papunta naman tayo sa ating tinatawag na plumbing. Ito po. Ipakikita ko sa inyo yung plumbing design. Ito po yung sa ground floor po na plumbing design. Ayan. Plumbing layout. Ground floor po yan na plumbing layout. Ayan po. Ayan na. Ayan. Ito pong kuha niya, yung sa supply ng kanyang tubig po ay nasa kuha lang po ang kailangan natin. 25mm to diameter. Di uno po na tubo na gawa sa GI pipe or PVC pipe. Yung power, yung kanya, yung tubig na supply. Pero yung kanyang sewage ay nasa 150 po ang sa kanyang external. At saka yung sa loob ng pipe diameter is 4. Yan ang common na ginagamit natin. Ayan po. Nakikita nyo ang septic tank. Yung septic tank po, dapat ilabas talaga sa loob ng bahay. Kasi pag may maintenance, madali lang mag-suction po ng mga dumi pag mapuno na yung septic tank after 3 years or 4 years po. Ayan po. Naipakita ko na sa inyo yung mga layout ng plumbing po. Sa supply ng tubig at saka sa wastewater po na papuntang septic tank. Ayun po. Meron tayong laboratory sa toilet at saka yung sa ayan po. Water closet, floor drain. Yan papunta doon sa may septic tank po. Yung waste po ano yun.
Ayun. Ayun na. At least meron na kayong overview sa plumbing design, sa plumbing layout po. Nandito na naman tayo sa kuan. Ayan. Ito yung hindi pa natapos na din. Ito yung mga kuan lang. Ito ngayon ang design ng septic tank detail po. Ayan po. Mayroong manhole na dalawa. Yung sa top, yung sa taas. At saka may digestive chamber po. At saka D4 na hollow block ang ilalagay natin. At saka may leaching chamber. Yung leaching chamber na tinatawag na doon ang dadaan ng tubig. Yung digestive, ito yung solid. Ito na po yung kanyang legend at saka specs po ng mga requirement po sa plumbing requirements po na dapat gawin po. Ito po, yung mga legend. Ayan. Meron na kayong overview sa kuan po, sa plumbing kung ano pang dapat gawin. Nasa inyo na po kung anong gusto niyo design sa kanyang bahay. Ito po ay guide lang po. Ayan. Ito po yung kabuuan ng plumbing sheet number 3 po. Ito po yung plumbing required po. Isa din ito sa magsasign din ito ang ng master plumber po sa atin sa city engineer's office po sa city planning. Ito po yun. Ayan na po. Plumbing layout. Septic tank detail. Yan ang kabuuan. So meron na kayong idea kung paano at anong gagawin sa bawat sheet na content po sa building permit po na required sa city planning po. Ayan. Yung scale po nasa 1:100 po. Yun yung pagkikita ko sa inyo. Yan. Plumbing layout. At saka yung sa septic tank na plan. Ayan. Yan ang kabuuan. Ayan po. At least mayroon kayong idea. Ayan. Yan. Dito tayo sa layout na plano kasi mas maganda, mas klaro po. Makikita nyo yung kabuuan. Ayan. Ayan po. Septic tank. Detail. Ayan. Kompleto na po. Ayan ang hollow block. D4 ang ginagamit natin. Meron din tayong mga 10 mm diameter na reinforcement bar. Ayan po. Top bars at saka yung sa side bars niya para sa hollow block. Ito po ay guide lang po, isometric view sa kabuuan ng plumbing design layout po. Ayan. Makikita nyo ang buhit ang lahat ng mga toilet, septic tank, at saka itong location plan po ito. Ito po importante kasi required po ito sa bawat sheet na mayroon talagang location plan. Ito po ang notes na specification po sa plan. Ayan na po. Nandito naman tayo sa electrical plan po. Ayan. Ayan na. Ayan po. Ayan po. Yun ang layout ng electrical plan po. Itong linya na po ito pong C4 na tinatawag. Ito pong C1 at saka C4. Itong circuit 1, circuit 2, circuit 4. Ito po yung dinadaanan ng wire ng main line. Distribution line po sa electrical sa bawat lighting layout. Ayan po. C4, C1, C3. Ito pong bilog na ito na makikita nyo. Yan ang lighting po na layout. Depende po sa inyo anong ilalagay nyo. Pin light bulb. Ayan po. Ayan na naman tayo. Dito na naman tayo sa electrical. Okay po. Nandito naman tayo sa electrical na CO o electrical ground floor plan para sa convenience outlet. CO po. CO. Ayan po. CO po. I-check natin yung sa convenience outlet. Ayan po. Yung C5 at saka C9, yung mga circuit line yan. Circuit 5, circuit 9, yan po. Yan ang kanya. Yan ang kanyang malapit sa panel board. Yan. Ayan po. Yung layout na yan. C14, conduit 14. Ayan po. Punta naman tayo sa line diagram.
or RSI diagram. Galing sa supply ng power source, 220 volts, watt-hour meter, saka sa amperahe. May iba-iba tayong may 15 amperes na breaker, 20 amperes, 30 amperes, lahat na nandyan. Hinahati-hati natin sa bawat linya. Ayan po, mayroon tayong dalawang spare, kabilaan at kabilaan, apat lahat. Dalawa-dalawa, spare po. Spare ko yan sa kung sa halimbawa sa future na plan, mayroon kayong extension, mayroon pang malalagyan na breaker po. Yan ang tinatawag spare. Ayan po, yan ang kabuuan ng reserve diagram natin para sa bahay na ito. Papalitan natin yan ng yung 18 volts, palitan natin ng 30 volts kasi short ang 18 volts, dapat yung 30 lang. 30 volts na panel board ilalagay natin. Ayan po, tapos na ang line diagram. Punta naman tayo sa Legend. Ayan po, yan ang standard na Legend. Saka doon sa load schedule po, sa bawat lighting, convenience outlet, aircon unit, at saka sa electrical range. Yan po ang mga distribution niya. So, mayroon ding sizes ng kuryente po, sizes ng wire. Makikita nyo. At saka sa notes and specs po. Yan ang required na kwan. So po sa load competition po sa electrical. Ayan. Yan ang kabuuan ng electrical po, sa electrical na requirements. Ngayon punta naman tayo sa ayan, yung sa sheets na yan, kompleto. Yun ang sa electrical na format po, na 20 by 30 din. Kanina pinapakita ko sa inyo yung sa simula, architectural, structural, lamin. Ngayon panghuli, electrical na naman. Ayan po, kompleto na. Electrical layout plan for CO or convenience outlet. Ayan po. Ayan po, makikita nyo. Ayan. Ayan po. Ayan. So the schedule. Iba't ibang meron ding mga size of wire. Line diagram. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan, makikita nyo ang pressure diagram o line diagram po. Competition sa electrical. Saka mayroon din tayong notes and specification na kailangan sa para sa permit. Ayan, sa electrical. Yan ang standard na specs sa bawat plano. Ayun, tapos yung location plan. Ayan po. Ito po ay overview lang po para artist makikita nyo ang talagang formal na kwan o yan ang format talaga para sa electrical plans, para sa electrical permit. Ayan po. Ayun, nabuo na. Yan ang sheet ng electrical layout plan. Kompleto na yan. Ngayon, papunta naman tayo sa architectural, yung may banda sa may perspective. Saka yun ang perspective ng kwan natin, compilation sa permit po na plano. Ibibigay ko sa iyo, sa inyo po. Punta tayo sa architectural. Yun ang pangunang pages po. Unang page, perspective. Second page, architectural. Third page, structural. Pangapat, yung plumbing. Saka yung panghuli, yung electrical. Ayun po, nandito na naman tayo sa architectural na may perspective, site location plan, at site development plan. Ayun po, yan ang kabuuan. Mayroon tayong site development plan, kompleto yan. Yan talaga ang front page sa natin, sa 5 set na kompleto na requirement po para sa building plans official. Isasubmit nyo ito, ipiprinting ito sa tracing paper po. Pagkatapos na i-print sa tracing paper sa standard size na 20 by 30, gagawa naman kayo ng blueprint po. Ipa-blueprint nyo itong tracing paper. Pagkatapos 5 set o 6 na set. Ang standard talaga na 5 set.
ibibigay sa city planning po at saka yung isa, yung kopya nyo sa may owner. Yan ang standard. Anim na seat ang kailangan nyo. Yung 5 set po sa city engineer's office, yung pang isa, yung reserva, yun ang sa owner po na may tatak na na-approve. Ayun po, yun ang format. May legend, may floor plan, E1, E2, yan, S1, P1 sa plumbing po, saka sa E1, yung sa electrical. Ayun po, kumplito na yan. Yan ang kabuuan. Papalitan natin ito, yung contents kasi may mali. Ito talagang mahalaga. Ito check natin, i-control check bago tayo mag-final para ma-correct. Dapat nang ma-correct. Para pagdating doon sa final, wala nang hindi na kasi naka-print na, mahirap naka-mount. Papalitan natin ang perspective. Ayun po, sa development plan ko. Step natin ha. Saka yung panghuli, yung location plan ng plano po. Ito na po, ito ng kabuuan na plano. Ito ng complete transport para sa building permit. At least meron na kayong idea kung ano talaga ang detalyado na plano, standard plan, details, lahat na. Galing sa architectural, structural, plumbing, electrical po. Yan po. Ayun, kompleto na yan. Ito yung first page ha. Sa unang page po sa isa-submit niyo na blueprint. Ayan, perspective na one sheet po. Unang sheet na yan na may perspective. Pangalawa yung architectural. Pangatlo yung structural. Pang-apat yung plumbing. At saka panghuli yung electrical po. Yan lang po. Kasama na yung bill of materials po na naka-excel. At saka yung scope of work sa project po ninyo. Ayan lang. Republic of the Philippines, yan ang standard. Yan using architectural, civil, electrical, mechanical, sanitary, at saka pang nahuli po, geodetic engineer po. Kasi masasayan dyan ang geodetic doon po sa city planning po. Para sa land using, landzoning po. At least po, mayroon na tayong ginagawa para sa inyo. Okay po. Salamat po! At sana nagustuhan nyo ang vlog ko pong ito kung paano magawa o pag-prepare ng plano po ng bahay na detalyado base sa standard Philippine design po, kung paano magawa at pag-prepare ng plano para building permit. Sana nagustuhan nyo ang vlog ko pong ito. Sa lahat ng OFW po, again po, Assalamualaikum. Salamat po. At sa lahat ng mga subscriber at sa bago pa lang na nanonood ng video ko po, paki-subscribe lang po, paki-share sa mga friends niyo po. At kung mayroon kayong problema sa paggawa ng design, i-contact lang niyo po ako. Nandyan ang email ko po at mobile number, o doon kayo sa mag-message sa Facebook page ko po sa may Doy Abot Alipuyo. Walang problema po. I-attend ko po ninyo kung anong problema o anong gusto nyo ng design. Andito po ako anytime. Salamat po at sana nagustuhan nyo ang vlog ko pong ito. Mabuhay ko po kayo.